ang gobyernong ito. Na hindi nagawa ng mga nakaraang administrasyon. Wala ngang pag-iimbis noon. Sinungaling! Hoy, Bongbong, magkano ba yung bonus neto? Nasa pack si Auntie Claire ng isang vlogger, mga kababayan. At ito pa, si Sandro Marcos, makukulong. Ito, nakita namin. Nagpalipad kami ng drone mula doon sa kalsada at nakita namin na mga poste nga ito ng tulay. At sa di kalayuan, doon sa kabila, ay flood control projects na nasira. Sandro Marcos, proyekto mo ba ito? OMG mga kababayan, si Sandro Marcos ay mayroon pong proyekto na hindi na po ginagawa. At ito, maaari po siyang makulong dito. At speaking of kulong, eto, ang dati pong pinakulong ni Tatay Digong na umaming drug lord ay pinalaya ni BBM sa panahon niya. Kasama nga po sila Dilima, di ba? Nakalaya sila. Samantalang kitang-kita naman mga kababayan ang ebidensya noon. May mga junil-junil pa, mayroon pa dyan sa kulungan, di ba? Naggumagawa sila ng mga kubol. Eto ngayon, arestado or arestuhin na naman itong si arrest warrant issued versus Kerwin Espinosa, ang mayor na umaming drug lord, mga kababayan. Yan po ngayon ang ating pag-uusapan plus bonus pa. Patungkol po dito sa ginawa na namang anak ng katarantaduhan nitong mga senador, mga kababayan, ano ho? Yan po ngayon ang ating pag-uusapan. Ano ba itong mga katarantaduhan nitong mga senador? Ha? Wala na ba silang magawa? At isa pa, nakakagulat mga kababayan, si Raffy Tulfo, bumaliktad na. Yes, tama po inyong narinig mga kababayan. Bumaliktad na po itong si Raffy Tulfo. Yan po lahat ang ating mga pag-uusapan, mga kababayan. Samantala, babalikan po muna natin ito pong si Auntie Claire. Paano po ba siya nasapak ng isang vlogger, ano ho? Pero bago natin tuloy-tuloy na pag-usapan ito, maraming salamat po muna sa walang sawang sumusubaybay, nagla-like at nag-share sa lahat ng aking mga video. At sa mga natutuwa at nai-stress, thank you. Yamiti ko disay. Ayaw kol. Bata pa kukol. Ayan mga kababayan, ang batang-bata nasa pak ng isang balager lang po. Pa lang, marami na nagawa ang Pangulo at ang gobyernong ito. Na hindi nagawa ng mga nakaraang administrasyon. Wala ngang pag-iimbis noon. Sinungaling! Oh, Hoy, Bongbong, magkano ba yung bonus Nasapak. neto? Ang lakas sumimod ng puwet mo, kulang na lang sambahin ka neto. Sasampalin ko lang ng katotohanan tong alaga mo. Iisa-isahin ko sa'yo yung mga nagawa ng Duterte, pakinggan mo. Unang-una, pagpapalibing sa tatay ng amo mo. Free irrigation law. 1,000 dagdag sa pensyon ng SSS. NTFL CAC. OFW Hospital. Bukana Bridge na inaangkin nyo. Dagdag sahod sa mga pulis. Dagdag sahod sa mga sundalo. Dagdag sahod sa mga guro. Mga bagong kagamitan ng pulis. Mga bagong kagamitan ng sundalo. Mga bagong kagamitan ng Air Force. Mga bagong kagamitan ng Navy. National Academy of Sports. Clark Airport. PNR. Skyway 3. Bulacan Airport. Rehabilitation sa Nueva Ecija. Mga gamot during pandemic. 10 years passport. 10 years license. 10 years Siemens book. Niligtas yung OFW sa Kuwait. Tinanggal yung laglag bala sa NAIA. 563 na adik sumuko. Bawal inuman sa daan. Curfew ng mga kabataan. Pinalinis yung Boracay. Pinalinis yung Manila Bay, ginawang Dolomite Beach. Nagpagawa ng ospital sa Mindanao. Free education. Cebu Iconic Bridge. Bagong tren sa MRT saka sa LRT. Nilutas yung problema sa Marawi. Pinasuka si Lucio Tan ng 7.28 billion. 150,149 classrooms Luzon, Visayas, Mindanao. At marami pang iba. Yung mga nakalimutan ko, i-comment nyo sa baba. So ngayon, tapos na ako, ikaw naman magsalita. Sabihin mo sa amin yung amo mo kung ano yung nagawa. Sa Konektadong Pinoy, walang iwanan. Walang konektado, lahat ay konektado at mas mabilis ang serbisyo. Tarantado! Marcos bangat, Marcos bangat bangat, Marcos bangat, Marcos bangat bangat. Bung bung kurak, bung bung kurak kurak, bung bung kurak, bung bung kurak kurak.
Yan mga kababayan. Sasabihin na naman ng mga troll, luma na yung BMR, gago. Luma nga, pero binabago. Pilit binabago ng inyong Anticlair na napakalaki yata ng bonus dito kay Bongbong Bangag. Di ba? Ano? Dahil sa sobrang kasipsipan mo, hindi mo nga masabi, napakarami, konektado, walang konektado, lahat konektado. Ano ba talaga? Konektado, hindi konektado. Di ba? Puro pareha sila mga kababayan dahil sa kabangagan, hindi na nila masabi, hindi na nila malaman kung ano yung dapat sabihin. Parang naglalaro lang talaga itong mga animal na to eh. Pinaglalaroan lang talaga ang mga Pilipino nito mga ito. No? Kita nyo naman, napakaseryoso ni Tatay Digong, napakarami po ang mga nagawa. Ano ho? Ganyan po karami ang mga nagawa ni Tatay Digong. At ito ang malupit ngayon mga kababayan. Ito ang malupit ngayon. Biruin mo, may mga nagawa si Tatay Digong, pero kung siraan nila at banatan, ganun-ganun na lang 3-10. Pero dito, lumalabas ang mga ebidensya. Vlogger lang po ang mga katapat ninyo. Kaya nga mga kababayan, sabi ko sa inyo, sabi ko sa inyo, hindi po sa pinupuri kaming mga vlogger, pero maniwala man kayo sa hindi. Vlogger na lang po talaga ang nagsasabi ng katotohanan. Bakit? Hindi po ito pinupunta. Mga mainstream media, bakit hindi nyo pinupuntahan? Vlogger lang po nakakapunta, puntahan na po natin ito. At dito, kung tutusin, pwede pong makulong dito si Sandro Marcos no? At ito naman si Anticlair, bago natin iwanan tuloy-tuloy natin iwanan si Anticlair, baka mamaya may mga comment dito, paano nasapak BMR? Kasi may mga sabi, fake news ka, wala namang ganito, wala namang ganon. Ayun nasapak siya ng katotohanan ng isang vlogger. Yun, gets mo na. Kung hindi mo na gets yun, mahina ka talaga. Pang trolls ka lang talaga, di ba? Pero alam ko sa mga viewers, mga followers, mga DDS, matatalino yan. Alam nila yan kung anong ibig sabihin. Nasapak siya ng katotohanan, nasapak siya ng sarili niyang kasinungalingan. Dahil sinungaling siya, hindi niya sinasabi ang totoo. Na ang totoo, napakaraming ginagawa ni Tatay Digong. Ang sumapak sa kanya, ang kasinungalingan niya, nang sinabi niya, walang nagawa ang past administration. Ito, nakita namin. Nagpalipad kami ng drone mula doon sa kalsada at nakita namin na mga poste nga ito ng tulay. At sa di kalayuan, doon sa kabila, ay flood control projects na nasira. Sandro Marcos, proyekto mo ba ito? Iyan. Bakit walang gumagawa? Bakit nakatiwangwang pa rin? Meron pang mga nakasabit na mga kahoy-kahoy galing sa baha. At yung nasira na flood control project ay parang hindi naman ginagawa. Sino ba ang kontraktor nito, Sandro Marcos? Ito ay nasa distrito mo. Kung hindi ikaw ang nag-implement nito, sino? Ituro mo at magpaliwanag kayo. Kaya nga gusto namin si Vince Dizon ang pumupunta dito. Hindi yung mga kengkoy na mga vlogger ninyo. Correct. Kasi kung sila ang pumunta dito, sasabihin nila, ito ay kalahating face pa lang. Hindi pa ito phase 1. Kasi yung phase 1 nila, poste. Ito hindi pa ito poste. Kalahating poste pa lang ito. Di ito kalahating phase pa lang. Kasi yun ang mga paliwanag nila kabubuhan Kaya ang pakiusap namin, ang pakiusap ko, at kung pwede, shout out kay Secretary Vince Dizon. Pumunta ka dito sa Ilocos Norte, marami kang makikita mga proyekto na hindi pa tapos, hindi ginagawa, hindi ginagalaw, at higit sa lahat, sinasayang ang pera ng taong bayan. Katulad nito, na mga poste ng tulay, at doon sa di kalayuan ay mga flood control projects na nagkanda sira-sira dahil klaro naman walang bakal, walang bato, maninipis pa ang simento. O paano? Pinahihirapan ba kami? O pinahihirapan tayong mga Pilipino? Hindi kami magsasawang gawin ito. Hindi kami magsasawang maghanap ng mga ganito. Dahil kung walang gagawa ng ganito, sino pa ang pwede nating asahan na magsumbong sa taong bayan sa katarantaduhan sa pondo ng Pilipinas? O paano? Mga kababayan? Di ba?
Yan yung sinasabi natin dito. Kung hindi po kaming mga vlogger, sino pang magmamalasakit? Sino nga asahan ninyo? Yung ICI, hindi nga sinasabi, hindi nga pinupuntahan yan eh. Di ba? Kaya pasalamat tayo dito kay Jesus Bose, di ba? Itong Jesus Bose Duque, yung isang vlogger. Alam ko, kababayan din natin to, waray-waray din to eh. Pero bilib ako sa katapangan nito ni brother. Matapang talaga yan. Isang nakakatakot yan kasi biruin mo eh. Punta ka talaga dyan sa baluarte mismo ni Marcos, di ba? At least pinaglaban mo yung talagang tatakwaray. Yan yung mga waray, sabi nga nila. Waray-waray, handang matudas, waray-waray, waray bugas. di ba mga kababayan? So, yan po ang ating sinasabi rito. Iyan po ang silbi namin kasi wala pong mag-ano eh. Sino pumupunta dyan? Wala pa pong pumupunta dyan. Si Magalong, inuna pa yung Davao. Napakalayo niya sa Davao kaysa sa Ilocos. Baba lang ng Bagyo yan eh. Di ba taga Bagyo si Mayor Magalong? Bakit inuna pa niya talaga ang Davao? Mayor Magalong naman, di ba? Sana naman inuna mo muna ito kasi mas malapit ito sa inyo. Ba't hindi nyo pinuntahan yan? Yan po ang sinasabi natin dito mga kababayan, na hindi po namin pinupuri ang aming sarili, kundi pinipilit po namin pinipilit po namin na tanggapin po ng mga troll kasi alam ko po mga supporter naniniwala sa amin, sa mga troll na lang. Pilit po namin tanggapin ninyo na ito yung katotohanan at masakit ito dahil pinapalabas po ng mga DDS vloggers. Di ba mga kababayan? At nasasampal kayo ng katotohanan na ito. Okay? Speaking of katotohanan, itong si Tulpo, mga kababayan, mukhang bumaliktad. Bumaliktad na pala. Hindi nyo alam. O ito, bumaliktad si Tulpo mga kababayan. O, ayan o. Sabi niya, Duterte ang ugat ng bulok na sistema. Senator Raffy Tulfo. Ano yung fresh? Ano yung fresh, Mr. Senator Raffy Tulfo? Fresh ba yung ano? Yung, yung 250 million, 250,000 di umano, yung tinatanggap lang ng tip galing sa inyo. Yun ba yung fresh? Yung ano ba yun? Saan ba yun? Yung Viva Max Beauty ba yun na umamin na nagsabing ganun? Well, hindi natin alam kung anong katotohanan tungkol doon. Pero for sure, malaki-laki mag-tip yan. No wonder naman kasi yung anak pa lang nito, yung isang tungga-tungga ng hindi po basta buti. Hindi po basta buti, galon eh. Tinungga, milyon ang halaga. Mapera eh, mayayaman sila, mga kababayan. Ang tanong, saan galing yung mga kayamanan ninyo? Saan galing yung pera ninyo? At ngayon sasabihin mo, Tulpo, ang bulok na sistema nag-ugat sa mga Duterte. Matatandaan natin mga kababayan, sip-sip buto rin to. Iyan si Erwin, si Bindalo, at saka ito. Lahat itong mga Tulpo mga kababayan ay sip-sip buto ito nung panahon ni Tatay Digong. Pasintabi sa words. Pero nang nanipsip ito mga ito, yung pala, kaya pala sumipsip para makagain ng supporters. Ng mga supporters ni Tatay Digong. Ayan na, nagsipagtakbo ng senador. Yun pala. May sinabi pa ito nung araw, hindi daw siya tatakbo ng pagkasenador. Yun pala, ayan. Hindi daw siya tatakbo sa politika kasi daw, hindi daw maganda, di ba? Basta, alam mo kasi follower ako nito eh. Wanted sa radyo pa lang. Katunayan nga, kilala ko yung yung una nitong kasama, si Ninya Tadoran. Hindi po yung mataba ngayon, si Michelle, hindi po yun. Ang kauna-unahan niya mga kasama niyo noon, si Ninya Tadoran. Wanted sa radyo pa lang sila sa DCXL yata or RMN. Something ganun. Doon pa lang sila noon. So, follower na talaga ako nito noon. At mayroon itong sinasabi noon na ayaw kong pumunta sa politika. Kasi wala akong magagawa dyan. Mas may natutulungan ako dito. O, kita mo, nilamon niya na salita niya. O, tapos sasabihin niya ngayon, Duterte ang ugat ng korupsyon. Baliktad. Bakit? Tingnan mo, kung kurap ang mga Duterte, bakit ang ganda ng Davao? Ha? Si Tatay Digong, na mahala sa Davao, sinundan ng kanyang mga anak, Bibi Sara. Kung kurap ang mga Duterte, anong itsura ng Davao? Sige nga, Tulfo. Sasabihin mo, ugat. Kung sasabihin mo naman ugat, abadinat na ni Duterte yun, kanino galing? Galing yan sa mga Marcos na amon ninyo ngayon. Pumunta sa mga dilawan kila Aquino.
Di ba? Doon nag-umpisa yung corruption ng ating bansa. Sasabihin mo sa Duterte, simplang ka dyan, boy. Mag-tip ka na lang ng malaki doon sa ano, Viva Max. Baka doon pa, maniniwala sa iyo yun kasi malaking tip nyo. Di ba mga kababayan? Tama hindi? Sasabihin niya, nag-ugat? Anong nag-ugat? Pag sinabi mo kasing ugat, ano, may puno. May puno, di ba? Oh, ang ugat nasa ilalim. Siya yung nasa ilalim ng lupa. Si Duterte ba, mas nauna pa kay ano? Nasa ilalim na ng lupa kay Apula kay ninyo? Ha? Ay di ba doon na nag-umpisa yung corruption ng ating bansa? Yung matandang Marcos? Di ba doon na nag-umpisa yung mga nakawan? Hanggang ngayon nga, sinisingil pa rin sila eh. Hanggang ngayon nga, binabawi pa rin ng gobyerno ang pagnanakaw. Nakatala nga yan sa Guinness Book of Records na tinanggal nga ng Guinness eh. Pero naitala na yun, naibalita na yun, andyan na yun sa internet, hindi na yun mawawala. Kahit pa binura ninyo. Di ba mga kababayan, baliktad. O sabihin nyo, BMR, hindi naman bumaliktad. Bumaliktad talaga yan. Kasi dati sumipsip yan sa mga Duterte, bumaliktad ngayon. Kasi nga, ang tanong, magkano ang dahilan? Tingnan nyo ha mga kababayan, yung, di ba, issue noon yung tungkol sa milyonaryo, yung panalo sa luluto, di ba, matindi usapin yun noon, na araw-araw mayroong milyonaryo, di ba? O, anong nangyari? Di ba nag-imbestiga siya? Pagkatapos ng investigasyon niya, kinabukasan, kita sila. May picture silang 4, asawa niya, at First Lady, at saka si Marcos. O, sumunod na, no? Wala na, tahimik na, di ba? O, di ba baliktad ang utak? O, mga kababayan, ganyan po ang nangyayari ngayon. Yan po ang realidad. Okay? So, baliktad. Hindi bumaliktad, kundi bumaliktad ang prinsipyo. Yun po yun, mga kababayan. Napakaganda ng prinsipyo niya, matuwid eh. Bumaliktad. Eto. Speaking of magkulong, mga kababayan, si Sandro maaaring makulong doon, di ba? Kasi nga, napakaraming proyekto na wala pong gustong pumunta doon ng mga mainstream media at itong si, lalo na itong si Dizon, di ba? Speaking dyan mga kababayan, eto na. Isa pa ito, mga kababayan, na kulong na ito noong panahon ni Tatay Digong dahil umamin po itong drug lord, pero sa panahon ni Marcos, ayan, nagkabaliktaran. Yung mga nakulong, mga sumablay, mga sumabit, pati ito sila Dilima, ang dami tungkol sa droga mga kababayan. Kaya alam mo, talagang nakakapagtaka talaga itong si Marcos Jr., no? Pinaparatangan siya ng kanyang kapatid mismo na adik. Pagkatapos, itong mga inakusahan ng addiction ng panahon ni Tatay Digong, ng mga nakulong, ito umamin mismo eh. Hindi ito basta na lang inakusahan, umaming drug lord. Pero nakalaya sa panahon ni Marcos. Tila baga mga kababayan, kumukunit talaga na nagkakatotoo na malaki talagang posibilidad. Pag addict ka, ngayon, sa panahon ngayon, mukhang hindi ka masyado ng ating administrasyon na ito. Di ba? Kasi ayan no, yung mga nakulong ng panahon ng Duterte, nagsipaglaya ngayon. Eto, nasanggot ulit siya ngayon. Mukhang aarestuhin na naman, kulong na naman ito. Balik kulungan. Pinagbakasyon muna saglit. The Regional Trial Court, Branch 14 in Cebu City issued a warrant of arrest for murder in Wednesday against Albuera Leyte Mayor Roland Kerwin Espinosa in 4 others. Basahin nga natin to. The court recommended no bail for the accused. Espinosa had not been seen in the town since January 20. Nagtago na pala ito. He denied hiding but he admitted that he intentionally escaped public appearance for security. A source said Espinosa was indicted in September 2024 for an alleged murder case in Baybay City. Wala po kaming nare-receive na warrant kung ano ang kaso, but I will face the case kung ano man. I have not received any warrant for any case, but I will face any case. He added that the case is another tactic by these politics rivals. Ayan mga kababayan. So, ito, nakulong ito noon tungkol sa droga, ngayon makukulong muli dahil nga sa may kasong murder mga kababayan. At wala pong piyansa. Kaya balik kulungan ito.
at nagtatago mga kababayan. So ayan ho, na kumpleto po. Kumpleto po ang mga basihan mga kababayan. So ito po mangyayari talagang dapat ibalik ito sa kulungan mga kababayan kasi nga doon pa lang umamin na itong drug lord eh. Ewan ko ba dito sa ating administrasyon ano? Umaming drug lord. Tapos yung iba, alam nyo, minsan pag iisipin natin yung vlog natin kanina tungkol kay Marcolita dun sa restitution na pinag-uusapan nila lagi, no? Ni Boying Rimulya. Dito kasi nagkatalo eh. Alam niyo, pagka nag-restitution, para bagang tila, umamin ka na talaga. Umamin ka na. So, pasok ka na, may kasalanan ka na eh. Kasi hindi ka naman po pwedeng hindi ka magsasauli kung wala kang kasalanan. Aywan ko ha, hindi naman ako si Marcolita, pero, at hindi rin naman ako yung mga mga nagbigay or nagbalik. Excuse me. 'Di ba? Pag sinabi mong nagbalik ka, nagsauli ka, umamin ka na. May ninakaw ka, nagnakaw ka talaga. So kumbaga ano na 'yan eh. Patunay na 'yan. Katunayan na 'yan na may ginawa ka talagang kalukuhan. 'Di ba mga kababayan? So 'yan ang mahirap dito sa ating bansa. Yan, ganyan pong nangyayari. Yung mga lumalaban ay siya ngayon ang pinaparusahan at ito namang mga umamin at may mga tinuturo ng ebidensya, sila naman ngayon ang mga nakakalaya at sila ngayon yung mga nagpapakulong pa katulad ni pangalan nito Franz Castro. At speaking dyan, ito sabi nga rito ni Congressman Barsaga na kasuspindi uli, okay lang na isuspend nila ako kahit expulsion pa nga basta ayusin na ng Congress ang ating ekonomiya. Diba? Isa na naman itong buta pangsampal na naman sa pagmumukha nila Pastor Dila, di ba? Nila Abante na kung makapagsuspinde ganun-ganun na lang. Yung pala mga kababayan wala naman maayos ang ating ekonomiya. Bagsak ang ating economy. So dito sila magaling lang sila manggipit sa taong bayan. Oh. Di ba? So ayan mga kababayan, si Kerwin Espinosa, yung umamin na drug lord na kulong sa panahon ni Duterte, balik kulungan uli. At itong si Rafi Tulfo, baliktad ang prinsipyo mga kababayan, bumaliktad na. At itong si Anticler ninyo, nasapak ng vlogger. At ito naman si Sandro Marcos ay maaaring makulong. Vlogger lang mga kababayan ang nag-ano sa kanya dito. Ayan no. 2915 Dipilat, Ilocos Norte. Ayan o. 2915. Bintar, 2915, Ilocos Norte. Ano kaya ibig sabihin ng 2915? Tapos ito naman, 4/2/2026. Ano to? 4/2/2026. Ayan mga kababayan. So, ayan. No? Ganyan po katindi ang natin ngayon. Ang nangyayari ngayon. Itong mga project na ito tila baga talagang magdidiin sa kanila, pero yung mga nagbubulgar, siya ngayon ang ikukulong, siya ngayon ang paparusahan. At dinadaan lang nila dito tayo sa laro-laro nila. Tingnan nito, pinaglalaroan lang talagang mga Pilipino. Muli namang umugong ang posibilidad ng kudeta o pagpapalit sa liderato sa Senado, pero napigilan daw yan. At live mula sa Senado, makakausap natin si Anong napigilan? Di ba pinaglalaroan nyo lang? O panoorin nyo nga ito mga kababayan, itong sinasabi dito ni Atty. Niel. Ay hindi naman magkakaroon ng change of leadership. And then today, may mga ilan pong news outlets na nag-announce na magkakaroon nga po talaga ng change of leadership. And that more or less nasa 17 daw po yung boboto kay Senator Loren Legarda. And then yung pinaka nangyari po talaga sa Senate session kanina, nagkaroon po muna sila ng mga actions or mga ginawang bagay sa Senate plenary. And then biglang sinuspend yung session ng sobrang tagal. So ako po, inaabangan ko rin yun habang nagpi-pleading work ako. Naka-play lang sa gilid ko yung on standby, yung Senate session. Then after po nun, biglang nag-resume yung session nila. Tapos yung nangyari, finlash po or pinakita na si Senator Loren Legarda yung nakaupo dito sa rostrum. Tapos yun po, Madam President, ang sabi ni Senator Zubiri sa kanya.
And then sabi po doon ni Senator Loren na they will be adjourning session, although wala daw yung minority sa plenary. Pero anyway po, ang nangyari pa rin, nagka-adjournment ng session, tas resume sila this coming Monday. Okay, so ngayon, ang dating niyan in the eyes of an ordinary person who viewed this happening ay mukhang si Senator Loren po yung naging Senate President kasi siya yung nakaupo doon sa taas, tapos Madam President yung tinawag. Okay, so una-una po ang kailangan nyo tandaan dyan, ang nakaupo po kasi talaga dyan sa rostrum, pag siya po yung presiding officer, President po talaga yung tawag. May it be Mr. President pag lalaki or Madam President pag babae. Pero hindi po ibig sabihin nun na siya na talaga yung actual Senate President. Kasi yun nga po, as long as nakaupo ka po dyan sa rostrum, President po talaga yung tawag. So yan po ang una talaga ninyo kailangan tandaan. Okay, so ngayon po explain ko sa inyo kung paano ba talaga yung proper way, ano yung nakalagay po sa Constitution para magka-change in leadership sa Senate. Okay, so we are back in the 1987 Constitution, the favorite law po nating lahat yan. Okay, so nasa Section 16, Paragraph 1 po, yung important nating to take note. The Senate shall elect its President by a majority vote of all its respective members. Okay, so kung makita nyo, nakaspecify po, majority vote, all its respective members. So when you say all its respective members, ang basis po ng majority computation is the full number of the Senate, which is 24 senators. So kahit po mabawasan yung senators natin, let's say may mag-resign, may ma-appoint, or kung may ma-anuman, ang basis pa rin po ng majority count is the number 24 being yun po yung count ng all its respective members. Okay, so in other words, 13 votes po ang kailangan para makakuha ng majority para ma-elect ang isang Senate President. So now, going back to this situation po, hindi po tayo nakakita ng actual election at nakita na lang po natin umupo na si Senator Loren dun sa rostrum. Okay? So ang point ko lang po dito ay hindi po nagkaroon ng change of leadership because there was no clear election po na naganap. Okay? So yan po ang kailangan ninyo talaga tandaan. 'Di ba? Kasi prior to this, po yung buong session nila at habang po kasi yan, hindi po pwede mag-conduct ng mga bagay-bagay or ng any actions yung Senate. So in other words, kahit na po may mga ginagawa sila, may mga pinapag-usapan sila, pero wala pong legal effect yun. Hindi po yun binding sa journal ng Senate and of course to us, the Filipino people. So again, ulitin ko lang po, hindi po nagkaroon ng election today, hindi po nagkaroon ng change of leadership. Itong mga senators natin, parang sinisimor lang din po nila tayo kasi alam din nila na the majority of the Filipino people today ay nakaabang sa issue na to kasi yun yung balita simula kaninang morning. So I'm assuming baka that's one of their ways po to entertain us, the ordinary members of the taong bayan. Pero I'm sure din po na may mga iilan po dyan sa inyo na hindi na-entertain kung hindi baka na-offend dito sa Seymour na ginawa po ng Senate. Okay? Okay, so mukhang official po talaga na hindi nagkaroon ng change. Teka lang ha, hindi naman kasi entertainment, hindi naman po kasi it bulaga, school bukol sir, attorney. So, inaasahan po namin dito, lahat po ng kanilang action leaning towards sa kanilang work. In this time, wala naman po tayo sa entertainment industry. Hindi naman po tayo rito gumagawa ng mga pelikula or showbiz. At ito yung nagpapakita mga kababayan na ito pong ating Senado ngayon, wala po. Ginagawa po ang taong bayan na tingkoy. Ginagawa po tayong tagapanood ng kanilang mga palabas. Utang na loob, magsilayas na kayo dyan. Pumunta kayo doon sa showbiz, doon kayo. Itong si Soto talaga mga kababayan. Ewan ko, sino na kaya ang mayroong disiplina dito. Hindi maganda. Ginagawa niyang katatawanan na lang talaga ang Senado. In Senate presidency today, February 4, 2026. So may nilabas na pong article yung Inquirer regarding this. At ang sinabi lang pong rason ni SP Soto kaya hindi natuloy is because it's the majority bloc that thwarted the attempt for coup d'etat. So decision ng majority kasi ganoon naman po talaga yun, di ba? It's always a decision of the majority whether or not to change. Sige, okay. Diyan muna natin pansamantala yan putulin. Nakuha na natin ang konteksto, no? So, meaning to say, hausyaw lang po yun.
laro-laro lang po ng Senado yung ginawa nila na paupuin doon si Senator Loren Ligarda. Ano ho? At ayon nga rito sa paliwanag ni Attorney Abayon, no? Ay pag sino man ang umupo doon, matik yun na Senate President. Ang problema mga kababayan, mayroon po akong nakita ritong problema. Ano yun? What if kung itong ginagawa nilang laro, may nangyari, no? Wag naman sana. Ito yung hypothetical scenario. Halimbawa, wag si Vice President Sara nakalagay doon. Yung ibang Vice President, halimbawa lang, may nangyaring biglaan. That moment na umupo ito si Loren Ligarda bilang Senate President. Kasi ayon dito kay Attorney Abayon, mga kababayan, ang uupo lang doon kailangan tawagin o tinatawag talagang Senate President. Ang problema, pinaupo lang pala doon, pinaglaruan lang nila yung napakasagrado na upuan na yon. At ang panganib na nakikita ko dito, papaano yon? Kung bigla ngayon mayroong natigok na Vice President. Ha? That moment, o sabihin natin, President tsaka Vice President natigok, that moment. Siya ngayon na nakaupo doon. Di siya ngayon ang automatic. Teka sandali, sasabihin niyo, pababain mo na natin. Ano to? Ako nang nakaupo dito eh. Di ba? Yan yung panganib mga kababayan na aksyon na ginawa nitong katarantaduhan ni School Bukol. School Bukol talaga, no? Nakakabwisit. Akala nila laro-laro lang yung upuan na yan. Kasi ayon sa paliwanag ng isang abogado, pag umupo ka dyan, Senate President ka, kaya dapat i-honor yan. So kung hindi mo yan i-honor, ibig sabihin, ginagago nyo talaga ang ating institusyon. Kayo mismo. Ikaw mismo suto ang gumagago sa sarili nyong institusyon, which is ang Senado. At pinapahiya ninyo ang taong bayan. Pinaglalaruan lang ninyo ang taong bayan. Tapos ngayon sasabihin pa nyo, pa-interview ko yun na, wala na black ito, na ganito gano'n. Wag na, hinahausyaw nyo. Alam nyo, isa pa rin po itong parte ng sakit ni Marcos. Ano yun? Yung diversion. Yun yung sakit ni Marcos eh. Yung tumbong na sakit ni Marcos. Dinadamay nyo yung taong bayan. Hinahawaan ninyo yung sakit ni Marcos sa pamamagitan ng pagda-divert ninyo ng isyu. Tagal-tagal na, balikan ninyo yung topic tungkol sa flood control. Patawag mo si Martin Luther King. Pagharapin mo si Diskaya, yung Tiksay. Sino pa? Pati yung abogado doon sa patawag mo yon, yung nagsabi ng hindi daw tawag nito, hindi daw yung kay Marcolita. Patawag niyo yon. Di ba? Yan mga kababayan. Yan po ang nakikita kong panganib dito. Napakapanganib nitong ginagawa ni Lacson, ni Soto, na gawin niya po ito. Huwag naman sana mangyari, at hindi rin sana si BP Inday Sara yun. Pero what if kung may nangyaring masama sa Presidente at Vice President? Papayag ba si School Bukol na hindi siya yung Senate President? At hindi po pwede yun. Ang nakaupo doon, matik po yun. Siya yung Senate President, kaya siya ngayon ang halilig sa maaring nawala na posisyon. Yan yung panganib na hindi alam, palibhasa, ginagawa lang po nitong joke time ang kanyang trabaho. Hindi po siniseryoso nitong School Bukol ang trabaho niya. Opinyon ko lang nyo mga kababayan ha. Aywan ko kung sang-ayon kayo sa aking opinyon. Kung hindi, wala akong pake. Opinyon ko to, opinyon mo, bahala tayo sa buhay natin. May kanya-kanya tayong opinyon, no? Sasabihin mo, mali ka dyan. Anong mali ka dyan? Opinyon ko nga ito eh. Ikaw, opinyon mo, may mali ba? Opinyon mo yan eh. Di ba? Kanya-kanya tayo ng opinyon. O sige, kung anong opinyon mo, comment mo na dyan sa baba mga kababayan. Hindi mo na ako mag-shoutout kasi may pupuntahan pa tayo. Okay? Maraming salamat, Pilipinas as always. Bye-bye!